Purihin ninyo ang Panginoon, nakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niyang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, nakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Kinikilala natin si San Juan Bautista, ang naghanda ng daan para sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo dito sa mundo. At tayo din ay inaanyayahan na gumawa ng daan para mapalapit ang Diyos sa buhay ng ibang tao. Sa napakaraming beses na kung saan dahil sa ating mga pagkakasala ay naglagay tayo ng hadlang para hindi lumapit ang Diyos, hindi manatili ang Diyos sa buhay natin at sa buhay ng iba. Dahil sa ating pagkakasala, tayo'y lumayo sa Diyos. Nawalan tayo ng kapayapaan, ng tuwa. Hindi tayo nakagawa ng mabuti sa iba. Pagsisihan natin ang mga pagkakataong ito na kung saan imbis na tayo ay nagpakumbaba, tayo din ay naging mataas ang loob. Imbis na tayo'y magmahal, tayo naging makasarili. Sa ating mga pagkukulang, sa ating mga nagawang kasalanan sa Kanya at sa ating mga kapwa, humingi tayo ng tawad at awa sa Diyos. Para kahit nakakaunti lamang, ay makita tayo muling karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan
ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Juan Bautista upang ihanda ang bayan para sa Panginoong si Kristo. Ipagkaloob mong magalak sa Espiritu ang iyong bayan at patnubayan ang kalooban ng tanan sa daan ng kaligtasan at kapayapaan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Makinig kayo, mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso, na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko, sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayunmay, itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak, ay hinirang na ako ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo.
Ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos. Marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan, noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, dooy iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo, nang si Saulo'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa ating mga ninuno. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natakpan ko kay David na anak ni Hese, ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng inuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkalob sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong talapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak." Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ay pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Juan, ay propeta, sinugo upang manguna sa manunubos ng sala. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanya mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon. At nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sanang ipapangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi. Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung anong ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan,
ang kanyang pangalan, at namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat na nakaalam. At ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Bakit nga ba pinagdiriwang natin ang araw ng pagsilang ni San Juan Bautista? Sa lahat po ng mga banal, 3 lang talaga ang pinagdiriwang natin ng kapistahan sa kanilang birthday. Una ay ang ating Panginoong Hesukristo, which we celebrate on December 25. Pangalawa po ang ating mahal na ina, si Maria, na pinagdiriwang natin ang kanyang birthday, September 8. Pangatlo ay ito, si San Juan Bautista. Ngayong araw, June 24, ating siyang inaalala. Kapag nagpipiesta po ang mga santo, ang pinagdiriwang talaga natin sa kanila ay yung araw ng kanilang pagpanaw. Dahil kahit man nawala sila dito sa mundo, ito naman ang kanilang pagsilang sa langit. So remember that, my dear friends, whenever we celebrate the feast day of the saints, what we are actually remembering is their death day. Because their death here on earth is also their birthday in heaven. But again, we ask, why among of all of the saints, why do we celebrate particularly the birthday of Saint John the Baptist? The answer, because after Jesus and Mary, none had shown greater example of humility than Saint John the Baptist. If you remember, Saint John the Baptist was born from old parents. Si Zacarias, si Santa Elizabeth, may katandaan na sila. And Saint John the Baptist, when he grew older, he lived in the desert, eating simple food, insects, and wild honey. And he also wore simple clothing, camel's hair, and a belt only. All of this points to the fact that Saint John the Baptist lived a humble life. And he lived pointing to the Lord. He lived not to bring focus to himself. Alam po ni San Juan Bautista, hindi siya ang bida, kung hindi ang Diyos. At yan ang ibig sabihin ng pagpapakumbaba. Di po ba? Hindi nagpapasikat, hindi nagpapapansin, hindi nagpapahalaga sa iba. It was clear to Saint John the Baptist, he was not the Messiah, but he was just a forerunner. He was the man responsible to prepare the way for the coming of the Lord. Minsan, kailangan din po nating maalaala ito hindi tayo ang Diyos. Hindi tayo ang Mesiya. Hindi tayo ang sentro ng mundo. Amen? Kahit na nadidepress ka, magpapatuloy ang mundo. Kahit na galit ka, gagana pa rin ang ekonomiya ng Pilipinas. Kahit na puno ka ng mga takot at pangamba, hindi mo mapipigilan ang ibang tao na magsaya. Patuloy pa rin ang buhay kahit na meron kang nararanasan na masama at negatibo sa iyong buhay. May kayabangan ka na, kapatid. Kapag gusto mo ang lahat ay tumigil para lang sa'yo, makasarili ka. Kung gusto mo, ikaw lang ang inaalala, ikaw lang ang pinakikinggan, magdudusa ka. Kung ipipilit mo yung sayo, magdudusa ka. Kung makakalimutan mo na meron pa palang mas nakataas kesa sayo. Kung gusto mo talagang pagpalain ka, kapatid,
Kung gusto mo talagang maging masaya ka sa iyong buhay, sana matuto ka sa ugali ni San Juan Bautista. And as St. John the Baptist said when he met Jesus, this is his words, "He must increase, I must decrease." That is humility. In the eyes of the world, St. John the Baptist was not important. He was a nobody. But in God's eyes, he was special. He was extraordinary. And if we want to be the greatest also in God's eyes, we must follow the example of St. John the Baptist. Be humble. Be humble always. Number one sa Diyos, ang mga nagpapakumbaba. Agad pinapansin ng Panginoon ang mga taong may mababang kalooban. At kahit na hirap ang mga nagpapakumbaba, kahit na may problema din na pinagdadaanan, ang mga aba, may naghihintay na gantimpala para sa kanila. Remember Jesus' words and His assurance that those who humble themselves will be exalted. Anyone who wants to be first should be last. Anyone who wants to be greatest in the kingdom of God should become least first. Malapit na malapit sa puso ni Jesus ang mga marunong magpakumbaba. This is why we praise and we remember St. John the Baptist today. It is because of his humility is exemplary. Today, we celebrate St. John the Baptist, his birthday in a time wherein our world needs an example of true humility. We live in a world where everyone now cheers and claps for the proud and the loud. Mas mahal at kinabibiliban ngayon sa internet yung mga mayayaman, mapoporma, magaganda, mga nagpapatawa. We also live in a world today wherein everyone dream of being famous. Nagtanong nga ang isang teacher sa kanyang mga estudyanteng grade 1, ano daw po ang gusto nila pagtanda nila? Anong gusto nilang maging pag tumanda na sila? Ang sagot ng ilan ay vlogger. Yung isa, gusto niyang maging YouTuber. Yung pangatlo, gusto daw niya maging TikTok star. Yung pang-apat, gusto niya maging politiko. Nakakalungkot, di po ba? Kasi meron din naman dangal sa pagiging sundalo, sa pagiging cook, police, nurse, inhenyero, magsasaka, at mangingisda. But it seems today, everybody dreams of becoming rich, but nobody dreams of being kind. Everybody wants to be famous, but nobody wants to be loving. Everybody wants to be on top, and yet nobody wants to go to heaven anymore. Practical na daw ang mga tao ngayon. Mas pinipili na nila ang pera kesa sa pagmamahal. Kasi hindi ka naman daw mabubusog ng pag-ibig. O nga naman po, no? Mas gugustuhin mo ang nanliligaw sa iyong anak na nakakotse kesa doon sa nakita mo, naka-tricycle lang. Mas gusto na po ng mga kabataan ngayon. Nagtatrabaho, naka-aircon sila, kesa sa nagtatanim sa bukid at naiinitan sa araw. O nga naman po, gusto ng iba na tumira sa mansyon kesa sa barong-barong. Wala naman pong masama kung naisin natin na tayo'y magkapera at yumaman. Pero baka meron tayong nakakalimutan. Ang lahat ng iniipon natin pagdating ng araw ay iiwan lang natin. Baka makalimutan nyo, mga kapatid, hindi tayo forever dito sa mundo. Amen? Walang matitira sa atin dito pagkatapos ng panahon. Power, pride, and wealth are never the ways to God's kingdom. They are rather opposite of the ways to our salvation. As St. Augustine once said, there are only 3 ways, 3 keys to heaven. Number 1 is humility. Number 2 is humility. And the third is humility. As Jesus said, it is easier for a camel to pass the eye of the needle rather than a rich man to enter into heaven. Unless we humble ourselves,
we can never be blessed. Kung hindi ka magpapakumbaba, hindi ka pagpapalain ng nasa taas. Tingnan niyo po, hindi po gumagaling yung mga matitigas ng ulo. Di po ba? Kung hindi ka susunod, magpapakumbaba sa doktor mo, hindi bubuti ang nararamdaman mo. Hindi ka naman papasa sa eskwela kung nilalabanan mo ang teacher mo. Mag-aaway at mag-aaway pa rin kayo ng asawa mo kung ipipilit mo palagi yung sayo. Hindi ka makakapasok sa langit, kapatid, kung hindi ka marunong magpasakop sa kagustuhan ng Diyos. Unless we humble ourselves, we can never live a heavenly life here on earth. More than ever, we need humility today. Because without humility, there is no peace. Amen? Walang kapayapaan kung walang matututong magpakumbaba. Kaya kailangan na kailangan po natin ang halimbawa ni San Juan Bautista ngayon. Ngayon, ang mundo ay nababalot sa gera. Para ito'y maging payapa, ang susi pagpapakumbaba. Ngayon, ang ating bansa puno ng galit. Hindi tayo makakapagpatawad kung walang pagpapakumbaba. Ngayon, ang daming mga tao ang ganid sa pera, sa kapangyarihan. Hindi ka matututong maawa sa iyong kapwa kung wala kang pagpapakumbaba. Hilingin po natin ang panalangin ni San Juan Bautista na ang pagpapakumbaba na tinanim na ng Diyos sa ating mga puso ay muling tumubo, umusbong at mamunga. Pagdasal po natin, naway maging mas kamukha natin si San Juan Bautista para matuto tayong yumuko sa bawat isa, matuto tayong yumuko sa Diyos na magiging daan ng ating pagpapala. We pray that we might desire love more than wealth. We pray that we might desire peace more than power. We pray that we might desire heaven more than fame. Magdasal po tayo, naway turuan tayo ni San Juan Bautista, ang tunay na nagpakumbaba nung buhay pa siya, para maging marangal tayo sa mata ng Diyos at muli umulan ng grasya sa ating buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo, ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa unang saglit pa lamang ng kanyang buhay, tinawag na si San Juan Bautista upang ipahayag ang pagdating ng liwanag sa mga bansa, ang pag-asa ng mundo. Sa kagalakan ng pagdiriwang ito, manalangin tayo sa Diyos, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway palakasin ng banal na Espiritu sa pagpapahayag ng mensahe ng kaligtasan hanggang sa dulo ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa naway maging kasangkapan ng katotohanan at katarungan at akayin ang kanilang mamamayan sa daan ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway makarating
kung saan tayo inaakay ng ating pananampalataya patungo sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami sa katahimikan po ng ating puso. Banggitin din natin, sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama ng panahon at kawalang hanggan, hinahanap mo at sinasaliksik ang aming mga pangangailangan bago pa man kami humingi sa iyo. Sa tulong ni San Juan Bautista, kahabagan mo kami at dinggin ang aming mga panalangin sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin dito inihahanda sa iyong mga hapag ng banal mong dambana. Ngayon nagdiriwang kami ng parangal na nakatakda sa dakilang kapistahan nagturong darating at narito na nga si Jesucristo na aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mo sa kanyang manguna, ang tagapagbinyag na San Juan Bautista. Sa lahat na isinilang siya'y iyong itinangi at sa ligaya ng marami siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanyang ikinagagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta ay siya lamang ang naghayag na narito ang kordero sa lahat magligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap, na nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag. Na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa bundigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, si San Juan Bautista na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para
hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan na sanibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and weak. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa piging ng kordero ay dumadalangin ng iyong sambayanan nagagalak sa pagsilang ni San Juan Bautista ay kumilala nawa sa pinangaral niya na darating na gumanap ng aming panibagong pagsilang. Si Jesucristo na aming Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Meron pong kasabihan that the mother of all vices is pride. Ang ina ng lahat ng ating mga bisyo, pagkakasala, nag-uumpisa sa kataasan ng loob. But the mother of all virtues is humility. Ang kabaliktaran naman ng pride is humility. Hindi ka talo pag marunong kang magpakumbaba. Panalo ka, huwag kang mag-alala. And having a humble attitude solves a lot of our problems. If you would just learn to be more humble, you will become more blessed in your life. Be humble, you will be healthy. Be humble, you will be wealthy. Be humble, and you will have a joyful, loving relationship. Pagmunihan niyo po. Mas mabuti, mas maganda na ikaw ay magpakumbaba kaysa sa magkaroon ka ng kataasan ng loob at kayabangan. We remember St. John the Baptist today because he is the incarnation of humility. If Jesus is the incarnation of the Word of God, then St. John the Baptist is the incarnation, the humility, the Spirit of God. Nagkatawan tao ang pagpapakumbaba kay San Juan. Kaya inaalala natin siya. Hari nawa, yan din ang dasal natin, na tayo din sumusunod sa Diyos, ay gawin nating halimbawa at ehemplo si San Juan Bautista. Makikita nyo, magiging mas magaan, magiging mas malaya kayo, magiging mas payapa ang buhay nyo. So we continue to pray for a humble spirit that it may be the key for God's blessings in all aspect of our life, family life, our work life, community life, personal life, whatever it may be. It will be the key to open heaven's blessing upon you. Yan po ang ating pagdasal. Sabihin natin, San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.